Na karanasan ko din po, hindi tayo pwedeng mag-antay na okay na ang mga spiritual na buhay natin in pristine condition at malinis na at malakas na tayo at maapoy na tayo, tsaka tayo mag-share. At tsaka tayo magpapatotoo patungkol sa Panginoong Kristo, tsaka tayo mananalangin para sa pangangailangan ng mga mahal natin sa buhay, tsaka natin sila pakikinggan, tsaka natin sila kakamustahin. If anything, sabay dapat nangyayari yun. Na habang tayo ay nagsusumikap na i-work out yung ating salvation with fear and trembling, kasama sa pag-workout po natin ng salvation natin ay yung ating pagpapatotoo, yung pag-abot sa mga tao na nangangailangan kay Kristo. At malinaw sa atin yung mga fundamentals na ang main problem pa din ay kasalanan sa puso at ang main solution pa din ay si Kristong tagapagligtas. That has always been the main concern. At alam nyo, yung mga nakikita natin, family problem, mga hinanakit sa buhay, financial problem, karamdaman, yung mga yan ay, ang tawag namin sa school niyan, mga felt needs. Sila yung nasa ibabaw, sila yung pinaka-apparent, sila yung unang-una mong malalaman o kapag tinanong mo anong problema mo. Yung felt needs ang unang-una nilang sasabihin, pero at the bottom of it, sa kaibuturan ng problema ay yung tao na hindi pa sumusuko sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, maaring dalawa ang ibig sabihin nito. Either yung tao ay hindi pa talaga mananampalataya at kinakailangan niyang kilalanin ng Panginoon ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, or siya ay mananampalataya na pero may area sa buhay niya na hindi niya pa sinusuko sa Panginoon. Okay? So either unbeliever na kinakailangan ng salvation o believer na kinakailangan ng consecration o ng pagsuko sa Panginoon. Either way, kinakailangan ng mananampalataya na ang isa sa mga concern ng buhay niya ay yung pag-abot sa mga taong ito. Kanina, habang pinag-iisipan ko po itong mensahe na to, merong rebuke sa akin na may nirebuke ako ng Panginoon sa isang malinaw na bagay. Actually, patawarin mo ko, alam ko namang hindi ito ang intention mo. Noong nakaraan, nagsabi nga sa akin si Mami na 21 yung inyong Christmas party. Right? At ano ba ang gagawin po natin ano mga pala ang gagawin natin sa Christmas party? Meron tayong kainan, meron tayong gift giving, hindi po ba kung tayo ay may pondo ng mga panahon na yon ay magpagbibigayan tayo ng mga regalo natin, hindi po ba? At wala namang masama ron. Pero kanina habang naliligo ako, may pinaalala sa akin ng Panginoon na naalala ko, mga kapatid, lahat ng criticism na binigay ko sa isang church na naalala ko noon, nasa Bible school ako, lagi ko sinasabi, pambihira naman yan itong church na to ay nag-i-exist lang naman, ang inaalala lang naman nila ay yung kanilang Christmas party at yung kanilang mga sa madaling sabi, ang accusation ko, wala naman silang ibang inalala kung hindi yung kanilang mga, paano nila bibigyan ng regalo mga sarili nila. In fact, I would say na mas matalim at mas mabagsik pa nga yung mga salitang ginagamit ko noong mga panahon na yon kapag kinikritiko sila. Pero alam nyo, ang isa sa mga rebuke na binigay sa akin ng Panginoon personally ay ito, at gusto kong i-share sa inyo. At kayo ay naiiba dahil at pagkatapos ng ilang taon, kinakailangan nating harapin yung katotohanan na sa totoo lang, sa ating sariling paraan,
sa ating sariling mga kahinaan, in a sense, naging ganun din naman tayo. I cannot speak for you personally, pero ako man din ay naging ganun. Na para sa akin, ang nagmamatter, maniwala kayo sa akin pag nag-uusap kami ni July. Ano ang iniisip namin kapag December? Marami kaming bayarin. Marami kaming dapat isettle, marami kaming dapat, malaking fund na kinakailangan dapat i-raise namin. Ito ang plano natin gawin sa December, ito ang mga lakad, ito ang mga pagkakagastusan. It's not as if kulang kami ng mga tao na nangangailangan ng abutin. Pero na-realize ko na in a sense, ang aking Christianity ay naging self-centered na din. Ang aking pagiging mananampalataya ay umikot na sa aking mga pangangailangan. I think familiar sa atin yung familiar sa atin, medyo mahilab-hilab lang tayo kasi wala tayong ganung kalaking pera. Pero familiar sa atin yung pattern eh. Ngayon po, ang iisipin na natin ay December. Pagkatapos ng December, ano na pong iisipin natin? August. Ang iisipin na natin ay yung anniversary ng church. At pagkatapos ng August, ang iisipin natin ay December. Familiar po sa atin yung ganong pattern eh. Familiar sa atin yung ganong mindset. At kinakailangan na magkaroon tayo at kaya nilagay ng Panginoon sa puso ko. Kayo man din eh. Ito ay ilarawan natin sa ginawa natin ngayong umaga. Ang mga patotoo natin ay naging patungkol kanina lang, patungkol sa pangangailangan ng ng ibang tao. Ano ho ba ang naging epekto sa atin ng mga patotoo natin a few minutes ago? Kapag ang pinag-uusapan natin ay yung mga taong hindi natin kasama na nangangailangan ng Panginoong Jesucristo, hindi tayo nagagalak sa misery nila. Pero hindi ba naging kalakasan ng spiritual na buhay natin na meron tayong ibang pangangailangan pinag-uusapan bukod sa pangangailangan natin? Merong mga taong dapat abutin in a general sense, mga strangers, mga tao na nakikita natin, nakakasalubong natin araw-araw na maaring hindi natin alam yung kanilang mga pangalan, pero kinakailangan nila si Kristo. Meron din naman tayong mga tao na nakakasama sa pang-araw-araw nating buhay, mga kaklase, mga kaibigan, mga katrabaho. Still, nangangailangan sila kay Kristo. Meron tayong mga kasama sa pamilya, mga kapatid, mga anak, mga pinsan, na nangangailangan din ng pag-abot at kalinga natin. In short, hindi naman tayo mauubusan ng mga taong aasikasuhin kung talagang maghahanap lang tayo ng aasikasuhin natin. And I would propose to you na ang isa sa mga essential elements na palagay ko ay kinakailangang ipanalangin natin sa Panginoon at nagiging source ng kahinaan natin ay ito: hindi tayo, kasama po kami, hindi tayo intentional sa pagtupad sa pinag-uutos ng Panginoon patungkol sa pag-abot ng mga kaluluwa. I think merong dalawang error patungkol dito sa bagay na to. Una, yung error na yung makamundong motivation sa pag-evangelize, yung makamundong motivation na kaya kami mag-evangelize, kaya namin babaguhin yung aming mga programa, kaya kami makikipagkompromiso, kaya kami bibili ng drum set, saka musical instrument para maraming mahatak na tao. Mali yun dahil ang iniisip nila, kinakailangan mong gumamit ng karnal na pamamaraan para mahatak ang mga tao sa Panginoon. Mali yun. And thank God, hindi yun ang ating vulnerability. Thank God, hindi yun ang desire ng puso natin. Yung mga pastor na gusto ng maraming miyembro para sa pride nila, I think common yun. Salamat sa Panginoon, obvious naman sa dami natin na hindi yun ang ating fault. Pero may isa pang fault. Yung fault na dahil hindi natin pinapahalagahan ng dami, dahil hindi tayo after sa number,
ay hindi na natin pag-iisipan at hindi na natin pagtutuunan ng pansin kung paano makapagdadala ng mga tao sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Mali din naman yun dahil inutos nga naman din talaga ng Panginoon na hanapin natin itong mga kaluluwa na to. At hindi natin, marami nang pinagdaanan ng church natin. Naalala ko nung nagsimula ang iglesia dun sa apartment sa San Roque, nanalangin tayo ng church building. Ang sabi natin, mahirap nga naman talaga na mag-invite ng mga tao. So ang sunod nating ginawa ay binigay ng Panginoon yung building na meron tayo ngayon. Nagdala siya ng mga tao. At pagkatapos, sinubukan nating ilipat yung church dun sa may bandang labas. Tapos nakita natin medyo mainit dun, kaya bumalik tayo sa loob. At in all this time, pinoprovide naman ng Panginoon yung mga pangangailangan natin. Pero palagay ko, fair kapag ka po sinabi natin na palagay ko hindi naman talaga lugar ang problema. Hindi naman natin kinakailangan mag-antay ng isang katedral para yayain natin yung mga tao na yun at kumilos tayo para yayain sila sa paanan ng Panginoong Jesucristo. Yun palagay ko ang isang magandang thrust na pwede natin gawin simula ngayon hanggang mag-Christmas. Mag-Christmas party tayo, gawin natin yung mga dapat natin gawin, magbigay tayo ng mga pangangailangan ng mga miyembro, ipanalangin natin mag-provide ng Panginoon. Pero hindi ba mas lalong magiging kagalak-galak sa puso ng Panginoong Jesucristo at sa puso natin mismong mga mananampalataya kung pagdating ng Christmas, meron tayo mga maipapakilala sa Panginoong Jesucristo? Hindi ba magandang prayer request at burden sa puso na kung merong mga biyak na relationship at kung merong mga na-strain na relationship, ihingin nating regalo sa Panginoon na Panginoon, pahintulutan mo nga na bilang kaloob ko sa iyo, itong mga relationship na to, Panginoon, ay gamutin ng Ebanghelyo. Panginoon, yung kaibigan ko, talaga namumblema yun sa kanyang pamilya. Panginoon, ang panalangin ko, makilala ka niya. Palagay ko, magandang project yan. Kunin natin ang ating mga Biblia at buksan natin sa Acts chapter 11. Acts chapter 11. Naka-projector po ba kayo? O naka-laptop lang po? Then naka-projector kayo? Projector. Hindi, kasi pwede po ako mag-share screen nung verse na babasahin natin para mabasa po natin lahat. Bigyan nyo lang po ako ng ilang minuto. Acts chapter 11 at babasahin po natin verse 19 hanggang verse 30. Acts chapter 11 verse 19 to verse 30. Medyo mahina at ayun, okay na. Tumayo po tayo lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Sundan na lamang po ng inyong paningin at ang inyong lingkod na lamang po ang babasa. Verse 19, Now those who were scattered because of the persecution that arose from Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, speaking the word to no one except Jews. Verse 20, But there were some of them, men of Cyprus and Cyrene, who on coming to Antioch spoke to the Hellenists also, preaching the Lord Jesus. And the hand of the Lord was with them, and a great number who believed turned to the Lord. The report of this came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of truth, and of faith. And a great many people were added to the Lord. Verse 25, So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch.
For a whole year they met with the church and taught a great many people. And in Antioch, the disciples were first called Christians. Now in these days, prophets came down from Jerusalem to Antioch, and one of them, named Agabus, stood up and foretold by the Spirit that there would be a great famine over all the world. This took place in the days of Claudius. So the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo manalangin. Ituro mo sa amin, Panginoon, kung ano ang kalooban mo para sa iyong iglesia upang maluwalhati ang pangalan. Salamat sa kabutihan mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Sa maraming bagay, mga kapatid, nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa church natin. Na napatunayan namin mag-asawa to, lalo na nitong mga nakakaraan na sinubukan namin na umattend ng isang face-to-face na church service. And hindi ko gusto na maging unfair dun sa church na aming dinadaluhan physically. They were very welcoming of us. Napaka-warm po nila sa amin. At talaga namang ipagpapasalamat ko sa Panginoon yung kanilang pag-ibig sa katotohanan, pag-ibig sa Biblia, pag-ibig sa teaching ministry ng church. However, nasumpungan namin mag-asawa na lagi kaming may hinahanap-hanap sa church na nararamdaman namin, mga kapatid, dito sa ating gawain. After all, ano ba naman ang nakita nating lahat kung ano ang ginawa ng Panginoon sa ating iglesia. Meron tayong intimacy sa isa't isa. Merong merong vibrancy yung ating pagmamahalan sa isa't isa. Mabigat ang emphasis natin sa everyday Christianity at yung personal na pakikipag-commune sa Panginoon. Sa maraming beses, ginamit ng Panginoon itong church natin na pagtuturo sa akin ng kagandahan ng isang simpleng faith. Yung kagandahan ng isang pananampalataya na ang pagnanasa ay sumunod sa Panginoon. And for all those things, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Kasama niyo po, witness kami ng lahat ng ginawa ng Panginoon sa ating iglesia. At alam niyo, dumating na tayo sa punto na hindi natin pwedeng i-deny yung mga nakita natin this past years. Dumating na sa punto na wala na tayong ibang eksplanasyon na maibibigay sa lahat ng nasaksihan natin this past 7 or 8 years na ang mga bagay na to ay gawa talaga ng Panginoon. Na kung meron man sa atin na tatalikod tayo having seen what we have seen. Tatalikod tayo pagkatapos nating makita lahat ng nakita natin. At maraming mga mananampalataya, maraming mga churchgoers ang hindi pa nakakaranas ng mga naranasan ng iglesia natin. Naalala, laging sinasabi ni Daddy, buong Christian life niya, nasasabik siya na makakita ng pagbabago ng buhay na ginawa ng Panginoon, na authentic. At ang sabi ng Panginoon, hindi ko kailangan magantay ng 40 years para ipakita sa inyo. Nakakita tayo ng mga ganon sa ating church. Nakakita tayo ng mga pamilya na hinilom ng Panginoon. Nakakita tayo ng mga kaluluwa na niligtas ng Panginoon. Nakakita tayo ng mga panalangin na tinugon ng Panginoon. Kaya bago ako magpatuloy, ito ay isang solemn warning na gusto kong ibigay sa ating lahat. Kung tayo ay tatalikod, having tasted the gift of the Holy Spirit, ang sabi ng Hebrews, pagkatapos nating masumpungan lahat ng pagkilos ng banal na Espiritu dito sa church natin, talaga nga namang wala na tayong maikakatwiran kapag hinatulan tayo ng Panginoon. Dahil hindi tayo pwedeng umapila ng innocence. Nakita natin lahat ng ginawa ng Panginoon. Now, all this to say, na nagpapasalamat ako sa Panginoon sa
sa maraming bagay na nakikita natin kumikilos ang Panginoon sa ating iglesia. Pero, kapag tinignan natin ang ating church, may isang area na talagang kinakailangan nating ilapit sa Panginoon at talagang kinakailangan nating pagsumikapan sa biyaya ng Panginoon. At ito, yung pagiging, ang word na gagamitin natin para dito ay yung pagiging missional ng church. Meron akong gustong i-share sa inyo na quote ni Spurgeon. Ito ang sinabi ni Spurgeon: ang isang iglesia na hindi nabubuhay para ituwid yung mga maling pananaw patungkol sa Diyos. Yung isang iglesia na hindi nabubuhay para labanan ng kasamaan, para ituwid ang pagkakamali. Yung iglesia na hindi nabubuhay para sa mga mahihirap at para labanan ng injustice at para i-promote ang righteousness, ay isang iglesia na nawalan na ng karapatang maging church. Tignan niyo yung sinabi niya sa dulo. Sabi ni Spurgeon, "Not for yourself, O church, do you exist, any more than Christ existed for himself." Maganda yung sinabi niya dito at hinalintulad niya ang ministry ng church sa ministry ni Jesus. At ang sabi ni Spurgeon, nung si Kristo ay naparito, hindi siya nag-exist para sa sarili niya. Ultimately, nag-exist siya para bigyan ng parangal ang kanyang Ama sa langit. Pero on a human level, nag-exist siya para sa kanyang mga tupa. Nag-exist siya, nabuhay siya para sa kaligtasan ng nabuhay siya dito sa lupa. Ginawa niya ang kanyang misyon para sa kaligtasan ng kanyang mga hinirang. He lived when he was, and he is still alive, to be the advocate of the saints. At ang sinasabi ni Spurgeon dito, kung si Kristo ay hindi nabuhay para sa sarili niya, walang karapatan ng church na mag-exist para din sa sarili niya. At ito, mga kapatid, ang hamon para sa atin. Na pagka tinitignan natin, mga kapatid, yung churches na nasa paligid natin, hindi alam niyo yun, marami na rin akong conference na inatinan ng mga church at ang laging unspoken message ay, ito ang gagawin natin para dumami tayo kasi kinakailangan marami tayo. Ang goal nating lahat ay maging mega church tayo. Ang goal nating lahat ay makapagpatayo ng isang malaking building tapos pupunuin natin at talagang at ganun natin susukatin yung katagumpayan ng ministry natin. I would say na mali yun. Ang tagumpay ng ministry ay hindi dapat sinusukat by mere numbers. In fact, kapag binasa natin yung Bible, yung marami madalas na hindi mali. Pero kaya hindi natin ito ginagawa for the sake of numbers. Pero alam nyo, ang isang bagay na rebuke sa akin ng Panginoon ay ito. Nitong mga nakakaraang 2-3 buwan, merong dalawang malapit sa pamilya natin, mga kakilala natin na binawian ng buhay. Yung isa ay kamag-anak, yung isa ay extended family. At alam niyo kung anong napansin ko, at least for me, lagi na lang na kapag kayong mahal sa buhay ay nakaratay na sa banig ng karamdaman, lagi na lang tayong nagkukumahog. Laging ang conversation ay pambira na, share na kaya siya? Paano bang gagawin natin? Kapag kagaya nung isang nangyari, kung nataon na yung tao ay nakatira sa isang malayong lugar, mag-iisip ka ngayon talaga, gagawan mo ng paraan, paano ko bang ipapahatid sa kanya ang ebanghelyo, nandun nakaratay sa banig ng karamdaman, nagdideliryo na, maiintindihan niya pa kaya? Alam niyo, naisip ko, magkakilala naman kami past 30 years of my life. Pero bakit kinakailangan kasing nakaratay na sa banig ng karamdaman, yung malapit ng bawian ng buhay, tapos tsaka ako iisip ng paraan kung paano sila aabutin. Nagiging totoo lang ba sa atin ang realidad ng langit at ng impyerno, ang puot ng Diyos sa mga makasalanan at ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo? Nagiging totoo lang ba sa atin yung kapag kayong tao medyo hirap ng huminga at hindi na tayo sigurado kung aabutan natin?
Naalala ko, bata pa, high school pa lang ako noon, may kapatid si mami na naalala ko na, dito pa kami sa Ugong eh. Hindi ko nakalimutan yung okasyon na yun eh. Kasi niyaya niya ako noon, sabi niya, halika mag-pray tayo kasi parang ang kwento, pumunta siya dun sa, dinalaw niya, ewan ko kung naaalala pa ni mami to, dinalaw niya, hindi siya nakapagsalita, tapos nung umuwi siya, dala-dala niya yung bigat na yon na hindi siya nakapag-share. Tapos nag-pray kami, tapos naaalala ko yon, sumagot ang Panginoon, guminhawa yung pakiramdam ng kapatid niya na yon at nagkaroon ng kahit papano relief. Dali-dali, pumunta si mami doon, siniran ng gospel, at hindi natapos yung sumunod na linggo na yun, binawian na ng buhay. Abay, salamat sa Panginoon, nangyayari yun. Pero bakit naman kasi kailangan nating magpantay muna na talagang dumadating yung tao sa ganong kalagayan bago tayo makakaramdam ng matinding pagnanasa para ipakilala si Kristo sa Kanya. Mga kapatid, tinatawag ni Kristo ang mga makasalanan na magsisi habang sila'y buhay. Tinatawag niya ang mga tao para sa pagsuko sa Kanya. Hindi lang para maka-escape sa hell, kung hindi para isuko ang mga buhay sa kanila. In short, how about we say this? Hindi pinangako ng Panginoon na magiging mega church tayo. Okay? Hindi pinangako ng Panginoon na magiging mega church tayo. At hindi natin ipapanalangin. Hindi natin susukatin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng attendance natin every Sunday. I think we are in agreement with that. Okay? Ang kalooban, hindi natin sinasabi na ang kalooban ng Panginoon ay maging bishop si Daddy ng 15 churches na merong mga satellite churches all over the Philippines. Hindi pinangako ng Biblia na mangyayari yun. Pero, kung naniniwala tayo na talagang kumikilos ang Panginoon sa church natin, at kung naniniwala tayo na may ginagawa ang Panginoon sa kalagitnaan natin, na patunay ng presensya niya sa kalagitnaan natin, kung hindi tayo nababother, na hindi tayo nadadagdagan, talagay ko may dapat tayong i-correct. Kung naniniwala ako na totoo yung mensahe na pinapangaral natin, at okay lang sa akin na hindi ko makausap yung mga estudyante. Alam niyo ba, yung mga estudyante ko, sabi sa akin ng principal ko, "Sir, kung gusto mo mag-preach ka araw-araw, walang problema." Tapos yung mga estudyante ko, ang hilig makipag-usap sa akin araw-araw patungkol sa kung ano-anong mga bagay. Mag-uusap kami ng grupo, mag-uusap kami ng one-on-one, kakausapin nila ako pagdating ko ng school, kakausapin nila ako pag uwian na, kakausapin nila ako kapag ka-recess, kakausapin nila ako kapag nag-lunch ako. Maniwala kayo sa akin, kung kontento na ako na hindi ko sila masasabihan ng patungkol sa Panginoong Jesucristo, may mali sa akin. Kung yung estudyante ko, pagkatapos maglublob sa swimming pool at kumain at kulitan sa kanyang mga kaibigan at 3:30 ng hapon ay nagtatanong sa akin, "Sir, wala ba tayong devotion?" Maniwala kayo sa akin, kung okay lang sa akin na wala akong gagawin, may mali sa akin. Hindi tayo magiging mega church, mga kapatid, pero may madadala tayo sa Panginoon. Ano ang nakita natin dito sa Acts chapter 11? Number 1, ang nakikita natin dito ay yung distinct resilience ng kanilang ministry. Yung distinct resilience ng kanilang ministry. Nakita nyo, yung Acts chapter 11, ito ay nangyari immediately pagkatapos mamatay ni Stephen. Yung kauna-unahang martir para sa kanyang pananampalataya. Yung kauna-unahang namatay bilang isang Kristiyano dahil sa kanyang pagiging Kristiyano.
At dahil pagkatapos ng namatay si Stephen, nag-apoy, naglagablab ng matindi ang persecution laban sa mga Kristiyano. At ano ang ginawa ng mga Kristiyano? Nabulabog sila, nagtakasan sila sa kanilang mga hometown dahil sa dahil sa pag-uusig na ginagawa sa kanila. At anong ginawa nila? Basically, kung saan sila napadpad, ipinangaral nila ang Panginoong Jesucristo. Ito ang mga tao na mayroong problema for their survival. Nagtakbuhan silang lahat, umalis sila sa kanilang mga hometown dahil baka isunod na sila kay Stephen. Baka sunod na silang patayin dahil sa kanilang pananampalataya. At ano ang ginawa nila? Ang ginawa nila ay ito. Kung saan sila napadpat, ipinangaral nila ang Panginoong Jesucristo. Here's the thing. Madalas, at ako man din ay kasalaan ng Korinto, kahinaan ko din po ito. Nung sinabihan ako ng school na, sige Sir J, mag-organize ka ng retreat, naisip ko, magandang pagkakataon to para maipangaral si Kristo sa kanila. Tama nga din naman. Alam niyo yung mag-overnight, dadalhin yung mga bata sa isang lugar, mag-i-invite ng speaker, magpipreach, pangangaralan sila ng paulit-ulit at ipapakilala sa kanilang ebanghelyo. Great. Pero alam niyo ang pagkakamali ko, lagi akong nag-aantay ng isang espesyal na okasyon para makapag-share. Hindi naman pwedeng araw-araw retreat. Sabi sa akin ng isang estudyante, Sir, sobrang malaking tulong sa amin tong retreat na to. Sana every quarter meron tayong ganito. Sabi ko, paano naman namang magbayad yung mga magulang nyo ng 2-3 every quarter para lang mangyari to? Ngayon, anong ibig sabihin? Nagpe-pray din naman nga talaga tayo na sana sa December may magawa tayong programa. Meron sana tayong outreach na magawa sa mga susunod na pagkakataon. Pero bagamat pinagpe-pray at pinaghahandaan natin yung mga extraordinary program na kagaya nun, itong mga mananampalataya sa Acts chapter 11, mga kapatid, ito ang ginawa nila. Dinala nila si Kristo kung nasan sila. Momay, nasan ka, Momay? Ikaw kasi nakita ko eh. Talagang, ang panalangin ko, sana kapag umuwi kami ng Tita July mo dyan, sana makapag-organize tayo ng isang simpleng gawain. Para kayo, ano pangalan? Nazaren? Tama ba? Sana makapag-organize tayo ng ganong gawain. Ano nga ang pangalan ni yung ano pangalan nun? Si Ka Felix? Kumain niya, si Ka Felix. Sana makapag-organize tayo ng gawain para maabot sila. Pero Momay, hindi mo kinakailangang mag-antay ng mga ganong programa para maipakilala mo si Kristo sa kanila. Hindi natin kinakailangang mag-organize ng matinding one-time event na talagang mag-i-invite tayo ng bigating speaker at mag-organize tayo, magpa-practice tayo ng praise and worship at talagang pakakainin natin sila ng masarap para talagang makilala nila ang Panginoong Jesucristo. I mean, kung magagawa natin yung salamat sa Panginoon, pero itong mga mananampalataya sa Acts, inuusig, walang oras para mag-prepare ng retreat, walang oras para mag-prepare ng kahit na ano, umalis sila sa kanilang mga bayan na ang dala lang nila ay sarili nila. Ipinangaral nila ang Panginoong Jesucristo at ang sabi doon sa binasa natin, sumakan nila ang kamay ng Panginoon at maraming naligtas. Kailangan nating magbulay-bulay. Yung Diyos ba na meron sila ay iba sa Diyos na meron tayo. Yung banal na spirito na meron ba sila ay iba sa banal na spirito na meron tayo. Yun bang kaalaman nila patungkol sa Biblia ay mas advanced kaysa sa kaalaman natin? Actually, hindi nga eh. Alam nyo ba, itong mga mananampalataya na to, hindi pa kompleto yung Bible nila nung ginawa nila to. Inuusig sila
nung nangyari itong mga bagay na to. Pero pumasa kanila ang kamay ng Panginoon. Alam niyo, ang sabi ni J.I. Packer, mali daw yung kasabihan na let go and let God. Mali daw yun. Mali daw yung kasabihan na hayaan mo ang Panginoon. Hindi. Ang tama daw sabihin ng mananampalataya, trust God and then get going. Ang sabi ni J.I. Packer, ang tama daw, ang sinasabi daw ng pananampalataya, manampalataya ka, tas gawin mo na kung ano yung dapat mong gawin. Itong mga mananampalataya na doon nasa binasa natin ay nakaramdam ng burden na ipangaral ng Panginoong Hesukristo in spite of their of their overwhelming floods, of their overwhelming struggles and issues. Alam niyo, isang bagay na nagkukwento kami ni July noong nakaraan. Sa IGSL, meron silang tinatawag na pre-evangelism. Ang ibig sabihin ng pre-evangelism ay yung bago mo ipangaral si Kristo bago mo ipangaral si Kristo dun sa tao ay talaga magbe-build ka ng relationship at talagang ihahanda mo ba. Kung bago ka magtanim, ibubungkalin mo yung lupa. Ganun. Alam nyo, sabi ko kahapon, tinatanong ako ni July nung pauwi na kami galing doon sa swimming. Sabi niya, hindi ka na nakapag-devotion, paano yun? Sabi ko sa kanya, hayaan mo, pre-evangelism na lang. One of these days, masyasharean din natin sila. Alam niyo yung mga bata na yun, estudyante ko sila, simula ng grade 8 sila. Graduate na sila ng grade 10. Mga 3 taon na akong nagpe-pre-evangelism sa kanila. Kung ito'y lupa, nasira na yung pala kapupungkal ko eh. At some point, kinakailangan ko ng ipangaral sa kanila Panginoong Hesukristo. At yun ang hamon. Yun ang hamon sa atin. Na yung ginagawa ni Momay, napalagay ko, si Momay ang missionary natin dun sa mananampalataya na yun. Momay, huwag kang mag-antay ng December bago mo ipakilala si Kristo dun sa kaklase mo na yon. Baka nga mamaya katapusin ng November, dumating ang Panginoong Hesukristo. So makikita natin dito mga kapatid yung resilience ng kanilang evangelism. Ito ang itatranslate ko into something that we can apply. May malaking wisdom dun sa kung ano ang meron tayo ngayon, edi simulan mo na as imperfect as it is. Eh, dapat bang imbitahan sa church sa Sunday? Paano ang program? Paano ang gagawin natin? Ready na ba kaming maganda ng bisita? Edi invite mo na, tapos masabi ko pala, ma-share ko lang pala sa inyo. Kami ni July, nung nagtatanong ako kay July, nung mag-i-enroll sana ako sa masteral, ang sabi ko kay July, kaya ba natin? Kaya ba ng budget natin? Kaya ba ng oras natin? Kaya ba ng maisisingit pa ba natin siya? Sabi ni July sa akin, alam mo, ganito yan, enrollan mo, tapos bayaran mo, tapos tignan mo, magagawa mo na ng paraan yan. Enrollan mo, tignan mo, malalaanan na natin ang budget yan, kasi in-enrollan mo na eh. At tignan mo, kapag ka-enroll ka na, mabibigyan mo na ng oras yan. Subukan yung invite yung kaibigan nyo, dalhin nyo sa church, tignan nyo. Makakausap na natin yon at mapa-follow up na natin, masya-share na natin yon. Hindi natin kinakailangan ng isang perpektong pamamaraan para maabot itong mga kaluluwang to. Sabihan na natin, gamit kung anong meron tayo at ipagkatiwala na natin sa Panginoon kung anong gagawin niya. Pangalawa, ang isang bagay na dapat kong sabihin ang makikita natin patungkol dito sa ating pinag-aaralan ay yung faithfulness nila sa kanilang teaching ministry. Alam niyo, gusto ko yung flow dito sa Acts chapter 11 dahil makikita nyo, ito yung pagkakasunod-sunod.
Inabot nila yung mga kaluluwa. Yung mga kaluluwang inabot nila yung tinuruan nila. At nung tinuruan na nila sa kaduluduluhan, sila ay naging involved dun sa mga pangangailangan itong mga kapatid nila na to. If you notice, makikita nyo sa bandang dulo yung kanilang involvement sa temporal needs ng mga bago nilang kapatid sa pananampalataya. Hindi sinasabi ng Bible, hindi sinasabi nitong binasa natin na ito ang pagkakasunod-sunod. Hindi sinasabi ng Bible na hanggat hindi siya tumatanggap kay Kristo, hindi natin pakikialaman yung kanyang mga pangangailangan. May mga pagkakataon na bago mo maipakilala si Kristo sa tao, kinakailangan mo munang bilan siya ng bigas o kinakailangan mo muna na mag-provide para dun sa kanyang temporal needs. However, I think ang sinasabi ng Biblia dito ay yung priority natin, kung ano ang mahalaga. Number one, mahalaga na makakilala mo na sila sa Panginoong Jesucristo. Kapag kaya na inabusog physically, pero kapag kaya ay namatay nang wala Kristo sa puso, mapupunta sa impyerno yan. Kaya top priority na makilala nila ang Panginoong Jesucristo. Pangalawa, pagkatapos silang makilala ang Panginoong Jesucristo, ang susunod na priority natin ay lumakad sila ng naaayon sa kanilang pananampalataya. Discipleship. Ang sabi dito, nagpadala ang Panginoon sa kanila, nagpadala ang Panginoon dun sa mga taong iyon ng isang tagapagturo. At ang sabi sa atin dito, 1 taon silang tinuruan for 1 whole year. They taught these new believers. Interestingly, dito natin makikita sa Acts chapter 11, yung unang pagkakataon na tinawag silang mga Christian. Nasa church, ang business natin ay ituro sa mga tao kung ano ang tinuro ng Panginoong Jesucristo sa atin. Na hindi tayo sa isang simpleng social club dahil ang thrust natin ay itanghal ang Panginoong Jesucristo sa buhay ng ating mga kapatiran. Anong ibig sabihin, at least for me, ang challenge po nito mga kapatid ay, anong ibig sabihin na maging mananampalataya yung mga estudyante ko? Saan sila tinatawag ng Panginoon? Ano ang kalooban ng Panginoon para sa pag-aaral nila? Ano ang kalooban ng Panginoon para sa kanilang pagpapamilya? Yung mga high school students hindi matigil sa kapapasok ng mga mga romantic relationships. Ano ang kalooban ng Panginoon para sa paghahanap ng isang lifetime partner? Ano ang kalooban ng Panginoon kapag naghahanap ka ng karir? Ano ang kalooban ng Panginoon? Ano ang tinuturo ng Biblia? Ang hamon para sa atin ay hamunin yung ating mga kapatiran na tratuhing Panginoon ang Panginoong Jesucristo. At pagkatapos, sa bandang dulo, nakikita natin yung kanilang charity among the brethren. May ilang propeta na nanggaling sa Jerusalem. By the way, hindi na tayo nakakaranas ng ganitong klaseng propeta. Okay? Merong office ng prophet. Merong office ng prophet sa New Testament. Pero wala na tayo nun ngayon. Ang meron tayo ngayon ay preachers, pastors. Pero ang sabi ng mga propeta na to, magkakaroon ng matinding taggutom. At ano ang unang naging orientation nung church? Paano natin matutulungan yung ating mga kapatiran? Here's the thing. I would say that this is our church's greatest strength. Salamat sa Panginoon, naniniwala ako na sa church natin, ito ang strength natin. Napatunayan sa biyaya ng Panginoon, nakita na natin time and time again, na kapag may kapatiran tayong nangangailangan, nakikilos ang puso natin na talagang abutin sila at talagang sila ay bahagina ng kung anong meron tayo. Ang isa sa mga pinagpapasalamat ko sa Panginoon sa iglesia natin ay may mga churches na nakapagbibigay out of their abundance. Pero tayo, wala namang mayaman sa atin. Ngunit nakapagbibigay tayo sa biyaya ng Panginoon out of our desire to help, in spite of our lack of supplies. Hindi naman tayo ganun kayaman, hindi naman ganun karami ang pananalapi natin. Ngunit
Sa church natin, yung pangangailangan ng isa, pangangailangan siya ng lahat. At salamat sa Panginoon, itong area na to ay sa biyaya ng Panginoon ay nagagampanan natin. Pero hindi ba mas lalong nakakasabik na kung meron pa tayong madadala sa Panginoon sa pamamagitan ng church natin? Kung mas marami pa na mababahagi na natin ng salita ng Diyos at ng kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo, at kung meron pang mga kapatiran na mangangailangan ng saklolo natin. Meron tayong kapatiran dati, meron hinahatinan pa natin ng pagkain eh. Kapag ka December talagang gusto natin lahat kahit papano ay may pagsasalu-saluhan. Kapag ka Noche Buena. Kapag ka may kapatiran tayong may karamdaman, ginagamit ng Panginoon ang ating iglesia para kahit papano ay makapagbigay ng help, ng support dun sa may karamdaman na yon. And time again, nagpo-provide naman ng Panginoon ng ipang tutulong natin. Hindi ba natin nanasain na mas marami pa tayong mabiyayaan ng ganon? Mas marami pa tayong makasama sa church na may babahagi natin sa kanila si Kristo at magiging kabahagi tayo ng buhay nila. Here's the thing, at alam nyo, ito ay isang hamon sa akin. Lahat ng naging kasama natin dito sa church, sino-sino ba yun sila? Ano nga ang pangalan nung nakilala mong Baptist din? Si Ate Vicky, tapos si Ate Vanessa, tapos sila Pastor Arian, tapos tayo, diba? Sila Ate Lenlen, sila Ate Nenet, tayo mga nasa church ngayon. Mag-isip nga kayo ng nakasama natin sa church na hindi tayo nagkaroon ng malalim na connection. Di ba wala ka namang maisip? Di ba wala naman tayong maisip na lahat ng nakasama natin sa iglesia ay nagkaroon tayo ng malalim na connection sa buhay pananampalataya nila. Yung iba nakasama natin ng matagal, yung iba hindi naman natin nakasama ng ganong katagal, pero isa lang ang sigurado, nakasama natin sila at naging lifelong yung connection natin sa kanila. Hindi ba nakakasabik na maisip na kung mas marami pang ganon na makakasama natin sa church? After all, kung naghahanap tayo ng mga pamilyang sira na nangangailangan ng restoration, hindi naman tayo mauubusan ng ganon. Laging merong kabataan na matindi ang kapaitan sa puso. Laging merong mga magulang na hindi malaman kung anong gagawin nila sa kanilang mga anak at takot na takot sa buhay. Laging merong mga empleyado na yung sweldo nila ay pinantatakip lang nila sa emptiness na nararamdaman nila sa puso nila. Meron ako mga kakilala na alam nyo, lagi ko silang ini-invite na sana makasama nyo sila dyan, na nandyan sa Mindoro na talagang sa totoo lang naghahanap sila ng church. Wala silang ma-attendan. At alam nyo, ayoko na nga sana, iniiwasan na natin na mamuna o mang-critic ng ibang churches. Pero laging sinasabi nitong mga taong to, JM, sinubukan ko namang umattend dito sa mga churches na to eh. Hindi kasi talaga eh. Mga kapatid, kumbinsido tayo na may ginagawa ang Panginoon sa kalagitnaan natin na mai-offer natin iba kaysa dun sa nakagisnan nila. Alam natin yun eh. Ang hamon ko sa atin ngayon sa pagtatapos natin sa mensaheng ito ay
meron tayong bagong ipagpe-pray na magbigay ang Panginoon ng isang pangalan sa mga puso natin na talagang ipapanalangin natin. At ngayong Christmas season, mairegalo natin sa Panginoon bilang handog natin sa Kanya na ipapakilala natin kay Kristo Jesus. Nahamon ko si Momay. Narinig niya eh. Naramdaman niya yung bigat ng kaklase niya. Tama yung sinabi ni Jarden. Nararamdaman namin yung pangangailangan na yung mga relasyon na yon ay maipanalangin at kilusan ng kapangyarihan ng Panginoon. Tama si Daddy, merong mga tao na kung babawian sila ng buhay bago matapos ng mensaheng to, pupunta sila na impyerno. Meron nga tayong mga kapatiran na hindi natin kasama ngayon eh. Ang panalangin ko ay talagang subukin natin ang Panginoon patungkol dito sa bagay na to. Hindi natin kinakailangan, at the risk of repeating myself, ang goal natin mga kapatid ay hindi maging mega church. Ang gusto nating mangyari ay maging missional na church tayo. Isang church na nabubuhay para sa misyon na binigay sa Kanya ng Panginoong Jesucristo. The only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church to love His bride, and to make His name known far and wide. Tumayo tayong lahat.